Ayun, sa manggas na tayo, no? Sa manggas, susukatin mo yung back armhole at saka ang front armhole. So, ang back armhole ay 8 and 3/4, ang kanyang front armhole 8 and 3/4, so pareho lang. So, ang kabuuan niyan ay 16, 17 and a half. So, 17 and a half ang kanyang armhole. I-divide mo yan sa 4. So, 5 and so, i-divide mo sa 4 yan. So, 4 and 3/8 plus 3/8. So, magiging 4 and 3/4. So, divide sa 4 ang armhole, katapos plus 3/8. So, ayan siya. So, start tayo sa sleeve. So, sa sleeve, ayan. Guhit tayo. Oh, maingay. Four and 3/8. 4 and 3/4 na kasi 3/8 plus 3/8. Ayan. So, ito yung cup height. No, ito yung cup height. So, atin siyang ano yun sa gitna. Sa gitna tayo. Yan. So, ang gagawin natin, mula dito, 8 and 3/4 minus 1/2 an inch. So, magiging 8 and 1/4 lang siya. So, 8 and 3/4 minus 1/2 inch. So, 8 and 1/4 na lang. So, yan, guhit. Dito din ganun. So, 8 and 3/4 minus 1/2 inch is 8 and 1/4. Ayan. Ayan. I-divide mo sa 3 ito. Divide sa 3. So, dito tayo. Ayan. Divide sa 3. Ayan. Dito sa front, akyat ng 1/2 inch. Tapos doon mo ikukurba. Papadaan ng kurba. Ayan. Kurba. Ayan. And then, pababa. Doon naman, bababa ng, sa back, bababa ng 1/2 inch. Sa front, nag-divide ka sa 3, yung sa ika-3, tumaas ka ng 1/2 inch. Dito naman sa likod, ay bababa ng 1/2 inch sa back. So, ayan siya. Binaba ko na ng 1/2 inch. Ayan siya. Diba? So, ang iba't ibang ano lang paggawa ng sleeve. So, kung saan kayo madali nyo naintindihan, doon kayo mag-focus.
Ayan. Hindi ako magulo, kundi gusto ko lang i-ano sa inyo kung ano ang maganda at saan nyo madaling maintindihan. Ayan. So, ayan siya. So, dahil ito ang kanyang bicep ay 14, teka. 13 and a half ang bicep niya. So, ang gagawin natin, extend natin ito. Ang guhit niya, extend natin. Yan. So, mag-ano tayo ng 1 and a half. Yung pinaka. So, ang sleeve length niya ay 6 and 1/4. Yan. Pwede din 1 inch lang. So, itong sa akin ay 1 and a half. Ayan. So, ayan. Ayan yung tuwid niya, yung straight niya. So, babawas lang kayo dito ng mga siguro mga 1/4. Oh. 1/4. Yan. Dito naman 1/4 din. Ayan. Ito ay t-shirt na pang babae. Ayan. So, ayan siya. Ayan, manggas. Ito ay front, ito ay back. So, ayan siya. Dito naman sa collar, sa neck niya, yung ilalagay mo ribbings dito. So, dito, ayan, pasok tayo ng 5/8. 5/8. So, ayan, dito tayo sa pagkakat ng ribbings. So, ito yung totoong neckline. Ito din ang totoong neckline, no? So, ang sukat nito, nang ilalagay mo dyan na ribbings sa liig, ay yung sukat nito. Itong sukat ng sa labas, ayan, yan yung sukat ng ribbings. Hindi yung sukat dito sa paglalagyan mo ng iyong ribbings. So yan ang paglalagay ng ribbings sa liig para hindi siya unat, kundi medyo ikom siya. So medyo hihilain mo lang siya dahil ito yung paglalagyan mo, ito yung ilalagay mo. So, pag gagawa ka ng ribbings, ito yung sukat niyan. Sukat noon. Yon ang gagawin mong ribbings dito. Pero dito mo siya i-attach. So, mula dito, 5/8 yan. So, dito, ang sukat nito, ayan, at saka doon, ay 12. So, 24 ang sukat niyang kabuuan. Ngayon, ito namang ibabaw, ito yung sukat ng ribbings, ay 10. So, 20 siya. So, ito siya. Ayan. So, ito, 20 yan ang haba. Ito yung gitna. Ito yung, kakatasan mo siya ng 1/4 dyan, katapos, ano mo siya, ganyan mo siya. Yan. Ganon din sa kabila. So, ito yung gitna. Ito yung dito sa gitna. Ito yung sa front. Yan. So, tandaan na ito ang sukat ng ribbings. Ang pagkakabitan mo ito. Yan. Ito ang kakabitan mo na ribbings. Ito yung ribbings mo ang sukat. So, pag yan ginawa mo, ang ganda niyan.
no? So, ayan, hanggang dito na lang yung aking ano. So, yan yung manggas. Yan yung manggas. Ito yung ribbings kung paano mo siya kukunin. Yan. Sukat. Ayan siya. So, hanggang dito na lang. Sana may naintindihan kayo. God bless everyone. Have a good day. Please like and share para yung gustong matuto ay makuha nila to, makita nila, dahil ito ay for beginners. And then kung gusto nyong matuto talaga one-on-one, pwede kayong pwede ako nagtuturo ako ng one-on-one. So message nyo lang ko sa FB page, sa FB ko, sa Elnor Corpus. Yan yung aking FB, pwede kayo mag-message doon. Have a good day.